So yan mga kapatid na naging dahilan kung bakit simula sa panahon ni Adan nang sila ay magkasala hanggang ngayon at bawat tao ay pinanganak na makasalanan. Sabi nga ng Bible ang tao ay ipinaglihi sa kasalanan at inanyuan sa kasamaan. At sa bahay bata pa lang ng kanyang ina. So, dito siya pinagli. So, lahat po ng tao na ipinanganak, kaya nagkaroon po simula ng mga abnormalities, ng mga abnormal na tao. Bakit po? Ito ay sapagkat dahil sa kasalanan. Nais na Diyos na maibalik ang tama at wastong relationship na yan. Kaya nga, ang paraan na ginawa ng ating Panginoon, bumaba sa mula sa langit. Bumaba sa lupa, nagkatawang tao, arukin, abutin, ang pinakamababang klase ng tao. Kaya ang kaligtasan ay dumating sa lahat ng uri ng tao. Mayaman man o mahirap, matalino man o manggang, may kapansanan man o wala, ang lahat ay tinubos ng ating Panginoong Yesus. Kaya sa pamagitan ng pagkatubos na yan, gayon pa man, kakaunti lamang ang bilang ng mga maliligtas. Alam na ng Diyos ito. Sapagkat simula na magkasala ang tao, ay tingnan natin ang takbo ng mundo ngayon. Halos nagkakanya-kanya na. Halos sa mga mayayamang tao, gusto arena buong mundo. So, ganyan naging kalagayan. Kaya kawawa din mahirap Kaya may sign ng ating Panginoon sa mga mahihirap. Hoy, ito ako din. Kung kayo mahirap pa, kayo sasampalataya, kayo magiging mayaman. Mayaman saan? Sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. At sa pananampalataya niya, kayo ay aking masaganahin, sabi natin Panginoong Yesus. And yet, anong ginagawa ng mahirap? Kasi kasalanan din ang mga nagtuturo at nangangaral yan. Ayaw sabihin po ng totoo kung ano sinabi ng Diyos. Kundi, natin ang favoritism. Pagkamayaman ka, pagkasagala ka, paborito ka. Pero sa tunay na pamayan ng Diyos, at mayroon ka, at wala kang yan lang ang damit na suot mo, at yung paulit-ulit, at anong klase ang buhay meron ka, hindi ka nakakaya na umarap sa Diyos. Bakit? Basta tapat lang yung puso na talagang lumalapit ka. Ang Diyos ay kakalingahin ka. Ibigay sa iyo ang dapat na buhay na kailangan lumatanggap. Iyan ang pag-ibig ng Diyos. E po ba tayo mga kapatid? At papalag tayo. Bakit? Tinanggap natin ang pag-ibig na yan Kaya ang Diyos, sagana sa pag-ibig. Pero ang pag-ibig niya, huwag naman natin sasamantalahin. Huwag naman natin aabusuhin. Ibig sabihin po dyan, igalan natin ang Diyos, ang kanyang mga salita. At huwag natin pababayaan na kaligtasan kaloob sa atin ay maging baliwala katulad ng marami na binaliwala. Samantalang napakaraming mga tao sa daigdig na ito, naghahanap ng katotohanan, kakapa-kapa. At kasalanan na rin ang mga namumuna sapagkat ito lang yung Biblia, kakapraso lang yan. Pero ang nilalaman niya, napakahirap. Unawain kung wala sa iyo ang Espiritu Santo. Amen po ba mga kapatid? So yan ang kaalam ang kaloob sa atin. Kaya ingatan natin na ang banal na pamumuhay at ang paglakad sa katulad kaloob sa atin ay matumisan. At huwag tayo makasangkapan sa pagbibigay kahihiyan sa katawan ni Jesus pagkat ang kanyang katawan sa mga bibigay ng iglesia ay banal. Kaya narapat lamang na tayo dinadala sa loob ng katawan ay maging banal tulad niya na banal. Sapagkat kung walang kabanatan, without holiness, no one can see God. Ito po ba tayo? So yung banal na yan, banal na yan, isinasagawa sa pangaral at pagtuturo. Walang imposible sa Diyos. Ibinigay sa inyo ang Espiritu Santo. Banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu, siya papasok sa katawan natin. Sa innermost part ng ating katawan. Upang pabanalin ang ating Espiritu. At yung pagpapabanal na yan, ang tunay na kabanal pagkat nagmumula sa loob ng ating katauhan. Amen po ba tayo? Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Kaya bilang kasama sa mga inihanda sa rapture, kasama po ba tayo? Amen. Ay mahigpit na ibinababala sa atin bilang kinahabagan ng Diyos. At dahil sa kahabagan yan, kayo'y ipinahanap na muli at hinubog bilang isang bagong tao at patuloy na hinuhubog sa pamagitan ng salita at Espiritu
Espiritu Santo. So, pwedeng paghiwalayin yan. Ang paghugo para sa bagong nilalang o sa pagiging bagong nilalang ay sa pamagitan ng salita ng Diyos ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya lubos sa pakaingatan, mga kapatid, ang regalo ito ng Diyos sa inyo, na kayo, dahil sa kanyang habag at pag-ibig, kayo ipinarangan na muli sa magitan ng salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya, sa mga kasalanan ating mga nagawa, ito ay lubos na pagsisihan at inyong panindigan. Harapin na may katapangan at determinasyon ang bagong buhay na pinagkaloob sa inyo ng ating Panginoon. Kaya sinabi ng Philippians 2:12-14, Filipos 2:12-14, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi pagpos pa ngayon ako'y wala. Kasi si Paul paalis-alis yan ang apostol si Pablo. Ang sabi niya sa mga sulat niya, kahit ako wala sa inyong harapan, ipagpatuloy niyo ang inyong pagsunod. Kasi nyo ba ito yung mga namumuno sa kanila, at saka magpapakita ang taong pagsunod. Pag wala na wala, kanya-kanyang kayod na naman. So mali po yun. Kaya sabi ni Paul, kahit ako'y wala sa harapan niyo, lubusin ninyo ang gawain ng inyong kaligtasan na may takot at panginginig. Kasi hindi naman si Paul, hindi naman ang inyong mga pastor ang nagliligtas. Kundi binigay ang wisdom and knowledge sa mga tagapagsalita ng church para ibigay sa inyo ang salita. O ito daan ng kaligtasan. So kanya-kanya tayong kuhan niya. Kanya-kanya tayong gawa sa kaligtasan kaloob sa pamagitan ng mga salitang sa inyo ay binibigay. Gayun din naman, ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ay sa kanyang kalooban. So, lalagay ng Diyos yung pagnanasa sa inyo. Kaya kayo mga narito, kasi yung pagnanasa, bigay ng Diyos yan eh. Alam po ba mga kapatid? Kaya kayo narito. Kaya kung kayo wala ito, tinatamad kayo umakit. So, yung pagnanasa na bigay ng Diyos, hindi mo ginagrab yan. At nababaliw wala, pagiging born again natin. So, yung pagnanasa, ang loob ng Diyos yan, upang patuloy natin mapakinggan ang mga salitang nagbibigay buhay. So, yung warning doon sa 7 iglesia sa Asia Minor noong panahon ni John, na nakabase noon dito sa Turkey. Mostly yung 7 churches sa Turkey ang mga kapatid. Pero tingnan nyo ang Turkey ngayon. Pero walang iba dito ang born again. Ano po ba? Ang buhay sa Turkey may pinakita sa National Geographic. Yan ay grabe ang corruption dyan. Grabe ang maluloko, grabe ang mga mandaraya. Sabi ko, para ba yung 7 churches na nakabase noon ay talagang yung laban ng tanong sa kanila sa iba ay hindi talaga binigyan ng pansin yung warning na binigay ko dyan. Kaya po ang nangyari doon, tinanggal po yung mga charges na yan. At tinanggal po. Kung meron mang nalabi dyan, hindi natin alam. Ngunit ang Espiritu ng Diyos na nagsasabi, kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako. Ako din na nakakatakot eh. So, ang pagsisisi ay ibinibigay sa atin upang matapos natin pagsisiyan ang lahat ng mga bagay na ginawa natin kasalanan sa nakaraan. So, ito dahilan para may magpagpatuloy tayo. Pag sinabi pinagsisihan natin, hindi natin gagawin. Kaya may ba tayo mga kapatid? So, yun ang tunay na kaparaanan ng panunumbalik sa Diyos na pagsisihan ang lahat ng mga bagay na ito na ating ginawa sa harap ng Diyos ng mga kasalanan, salita, kaisipan, maging sa mga gawa. Ang mensahe sa 7 iglesia ay ibinibigay hindi lamang sa panahon nila, sa panahon ni John, kundi ang mga mensahe itinalubog nila noong mga panahon noon ay ibinibigay din sa atin bilang babala. Kaya ang mensahe ng Diyos mula Old Testament times magpahanggang ngayon ay may mga mensahe na applicable sa panahon natin ngayon. Dahil sa takbo ng panahon ay kitang-kita natin
ang ating Panginoong Jesus sa tunay at wagas na pamumuhay. So yun po ang ating papalisan. Kaya nga sabi niya, ang pinakapatayan na ating kaligtasan, bagay katulad ka na ating Panginoong Jesus. To be like Christ. So yan talaga. Ito ang sukatan yung pinakot sa atin at isa na sa atin ay walang makakabot dyan hanggang hindi niya natatanggal ang mga pangyarihan at ang kabanghang mga bautismo sa Espiritu Santo na siyang regalo ng Diyos sa bawat isa na sumasampalataya. Amen po ba? Lahat ng religious organizations, lahat ng member, lahat ng kasabi, ano mga relihiyon yan? Lahat sila nasasabi na sa kanila, Holy Spirit. Pero tanongin nyo, paano mo tinanggap? Basta, hindi pwede yun. Ang banal na kasulatan ay kompleto. Sa mga kaparaanan kung paano tatanggapin ang Espiritu Santo. Ang pagtanggap ay iba sa bautismo at ulit pinapaliwanag natin. Amen po ba? Kaya sabi ng ating Panginoon sa sulat ni St. Peter, magsisi kayo at magpabautismo. So after repentance, magpapabautismo tayo saan? Sa tubig. And then sa Holy Spirit. So isa yung maging mag-interchange sa dalawang iyan. At anong mauna sa dalawa? At tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So ginagawa ngayon, maraming mga religion ngayon, bautismo na bautismo sa tubig. Kasama na raw ang Espiritu Santo. Iyan naman yung madalas na sinasabi sa atin, ito ay kakaiba. Kakaiba yung tinanggap, kakaiba yung bautismo. At ang tunay na may bautismo sa Espiritu Santo lamang, mga kapatid, ay ang mga iglesia itinatag at itinayo ng ating Panginoong Jesus sa foundation ng apostles and prophets lamang. So yun po lang ang sinasabing katawan ng ating Panginoong Jesus. Kaya mag-ingat sapagkat sa araw na kunin ng Panginoon ang kanyang mga tinitipo, pag ito'y nakumpleto na, ay haharap ang mga tao sa pagkaparusa ng gagawin ng Diyos sa daigdig na ito. At siya, sila na mga hindi naniwala ay mapapasama sa mga masasama na araw-gabi ay parusahan sa nagngangaling dapoy ng impyerno magpakailan-kailan pa man. Kaya maging maingat at ilagay sa ating mga puso at kaisipan ang mga babalang sa atin ay hindi pinararating. Sa Iglesia sa Efeso, ito yung naging laban ng Diyos. Na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. So ito po yung kasalanan ng marami. Magpahanggang ngayon. Hindi ba sa atin mga mananampalataya ang unang pag-ibig natin ay ating Panginoong Jesus? Ano po ba? Wala itong nilalaman sa mga first love. Love ng mundo yun. Ano po ba tayo? Ibig po sabihin yan na ang mga taong ito, matapos natanggapin ang ating Panginoong Jesus, punong-puno ng mga emotion niya. Punong-puno at ang mga puso na talagang susundan mo, maglilipod ako. Sa mga unang araw, kita-kita natin ang kanilang parang napakainit na pagtanggap sa ating Panginoon. Pero later on, ayan na, nakalimutan na nila ang unang pag-ibig. Kaya po ba? Tinatamad na dumalo sa mga gawain. Tinatamad na magbasa ng Bible. Tinatamad na manalangin. Ang lahat ng mga bagay na yan ay may kaugnayan sa unang natin pag-ibig. Ano po ba tayo? So yan ay hindi natin dapat na kinakaligtaan. Yung kayo yung lagi magpasalamat. Okay, bago kayo matulog, magpasalamat kayo. Panginoon, maraming salamat po sa maghapong ito. Pagbigay mo ng buhay sa atin. Sa pagiging mo ng buhay sa amin. Sa pagpapagaling mo sa aming karamdaman. Maraming salamat. So, ang isang tunay na mananampalataya ay napupuspos ang pagpapasalamat. Magpasalamat tayo. Kung inaakala natin merong masamang bagay na nangyari sa atin, akala mo lang yun. Pero sa kabila ng kasama niya, pagkat ikaw ay anak ng Diyos, sa kabila niyan ay merong mabuting bagay na sa ito dyan, ang ating Panginoong Jesus. Pagkat pinapahintulot niya na maganap sa atin ang mga bagay na akala natin para mag-iniwan tayo ng Diyos. Pero mga kapatid, nasa likod ng ating Panginoon. Nasa kabila ng mga kapigatigan. Kaya lagi pagpasalamat sapagkat anumang bagay ang nangyayari sa inyo o sa akin. Sa tingin natin ay tama hindi maganda.
ipagpasalamat nyo pagkat ito'y para sa ating ikabubuti lamang. Amen po ba tayo, mga kapatid? So, maging mapagpasalamat nyo. Hindi pasalamatan natin ang ating Diyos. Hindi kailangan sa ating lahat na ang ating Ama, ang ating Panginoong Jesus, at ang Diyos, Espiritu Santo, ang unang umibig sa atin. Kung kaya tayo ay kanyang kinahabagan, kaya narito tayong lahat eh. Dahil sa dakilang biyayang ito, ay kanyang niligtas tayo sa pamagitan ng kapanganakan muli na naging tunay na batayan at sa isang kaparaanan ng kaligtasan. Okay? Para lang makatiyak kayo ng kaligtasan. Hindi natin pwedeng sansalain, hindi natin pwedeng kontrahin ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ang ating Panginoong Jesus, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Nung siya hindi pa nagkakatawang tao, siya yung word, siya yung salita. Sabi ng John 1, John 1:1. Sa pasimula, siya ay salita. So si Jesus yun. At ang salita ay sumasa Diyos, kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. E ano ba tayo? So yung salita niya nagkatawang tao. John 1:40. At ang salita ay nagkatawang tao. Yan si Jesus po yan. Kaya walang pwedeng kumontra. Katulad na ginagawa ng iba. Sa kanyang sinabi, kung gusto mong makita ang kanang langit, kung gusto mong makapasok dito, you must be born again. Amen po ba? Amen. At ang born again ay isang tamang wastong kaparanan lamang. Pagkat sinisira nito ang lahat ng relihiyong itinayo ng tao. Amen po ba, mga kapatid? Pag sinabi, you must be born again, it is a must na bawat tao, sino man siya, presidente, matalino, mangmang, o sino man siya pinamataas na namumosisyon, you must be born again. Kung nais mo makapasok at makita ang kahal ng langit. So walang makakakontra dyan. Kaya maraming tao ayaw ng born again. Ang ginawa naman ni Satan, lumika naman ang born again. Ha? Born again Buddhist, born again, naku, karang lang born again. Mga kapatid, ang tunay na born again lamang ay may pruweba. Siya yung ibinukod, sila yung sanctified, sila yung ang bunga ng pagiging born again ay nararanasan, nakikita, namamasdan. Amen po ba? So yan ang kaligtasan. Kaya huwag kayong maniniwala sa maraming mga nangangarap nagtuturo na ito, pumasok kayo dito, ligtas ka kayo. Walang gano'n. Walang gano'n sa Bible. Sapagkat walang pangalan na binigay sa sino ng langit para maligtas ang tao, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Bakit? Isa yung nagkatawang tao, amen po ba? Para tubusin ang tao sa sanglibutan nito. Inako niya ang kasalanan ng mundo. Namatay siya ng alam sa ating kaligtasan. Ano pa ba ang hahanapin natin? Kaya ito mga kapatid ay isang bagay na narapat ng bigyan ng pagkakahalaga sa ating mga puso. Meron siyang Diyos na nagkatawang tao na siyang umako na ating mga kasalanan at nagbigay ng pagkakataon upang maibahagi ang tahanan ng Diyos sa lahat ng sa Kanya ay sasampalataya. At sa pagkakalaw sa atin ng Espiritu Santo, matapos na tayo maipanganak na muli, ay unang pinagkaloob ang tunay at wagas na pag-ibig. So ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig na ibinuhos sa bawat isa sa atin. Romans 5:5. Upang maibig natin ang Diyos at ang Kanyang mga salita na higit sa kaniluman. So pagka wala po ang Espiritu Santo, hindi mo maiibig ang Diyos eh. Amen po po. At yan, dahil ako, bakit maraming mga tao, kilala ko ang Diyos, naibig ko ang Diyos. Pero hindi sumusunod sa Diyos. Bakit? Wala ang pag-ibig na binigay ng Diyos. At ang pag-ibig na ito, ibinibigay lamang sa pamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig na kaloob sa atin ay hindi maaaring mag-tolerate at nangonsinti na magmamuli ng kasalanan.
Dito, pagkasalanan, nire-review, sinasasala, sinasawan. Amen po ba? So dito, walang favoritism. Ang sermon, ang homily ay para sa lahat. Maging ako, kasama sa sinesermonan. Kaya lang tayo, pagkat ang salita ng Diyos, ang siyang sumasaway sa atin, sumasangsara sa atin, sa lahat ng kasamaan, kasalanan, paghihimagsik na ginagawa ng bawat isa sa atin. Ito ang dahilan kung bakit tayo nung nagkakatipon-tipon upang bigay sa atin ang tamang plastong kaanalitan upang palaguin tayo sa espiritual na pamumuhay. Inaalis sa bawat sa atin ang makalupa at ang makamundo pag-ibig na nagdudulot ng kapahamakan sa kanya na umibig at iniibig. Okay, ganito yun. Noong wala pa ang Espiritu Santo sa bawat sa atin, tayo may pag-ibig. Ano po ba? Pag-ibig ng tao. Ano yung pag-ibig ng tao? Okay, ano ba sa magkasawa? Ito yung kanyang anak. Alam nila masama ginagawa ng anak. Yung ito na tolerate natin yan. Para lang ba umiyak yung anak? Mali po yan. Sasawayin yan. Sasawayin natin. Sapagkat ang anumang masama nakikita natin sa bata, at hindi mo sila wala paglaki na, masawa pa sa atin yan. Lalabanan ng tanan yan. Ano sabi ng Bible? Ang magulang na hindi namamalo sa anak. Namamalo hindi mahal ang anak. So ano yung pagpapalo? Siyempre, hindi naman extreme yan. Iba kung makapalo at saan tamaan. So meron nakalagay sa Bible, dito lang. Ang palo, dito lang sa puwet. Dito lang nakalagay. So doon lang mga kapatid, pero yung paglalagay na ano natin. Paglalagay sa tama, kundi papakita lang natin sa bata ang tama at wastong kaparaan lang. Amen po ba tayo mga kapatid? Tayo ay binigyan ng pag-ibig na sumasaway, nagtutuwid, nagsasansama. Kaya sinabi nga, ang pag-ibig na kaloob sa atin ay para maibig natin ang Diyos sa kanyang mga salita. Kaya sinabi ng Matthew 22, 36-39, gumawa alimbaga ang dakilang utos. Alimbaga ang dakilang utos. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Sa buong puso mo, nakatulog sa ating Panginoon. Ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. So, ganito natin iibigin ng Diyos. Kasi siya ang nagligtas sa atin eh. Siya ang nagbigay ng buhay. Siya ang nangangalaga. Natural lamang utang na loob natin. Ang buhay natin tinatamasa sa Diyos. Kaya mamahalin natin siya. Ibigin natin siya. Nang higit sa ano pumang bagay o sitwasyon sa buhay. Ito ang dakilan. Ang pangunahing utos. Ang pangalawang katulad nito ay iibigin mo iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Okay. Ipapaliwanag ko natin ano. Alam natin ang Diyos ang nagligtas sa atin. At sa pagligtas na ito ay nais niya na tayo ay sumamba sa Kanya. At paglingkuran siya ng tama at isang matapat-dapat na paglilingkod. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mapalilugluin. Ibig sabihin, ang Diyos natin siloso. Ayaw niya na mayroong pagkaparanglan na ipagkakalog natin sa iba na makakaagaw sa kadakilan ng ating Panginoon. Kaya po ba tayo? Kasi sabi sa Exodus yan, ako ang inyong Diyos na magpangganin sa lahat. Diyos na magpalibugluin. Huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Ito na yung mga tagisang libutan. Nakaraming Diyos. Napakaraming Diyos sa sanglibutan. At ang nais ng ating Panginoon, sa kanya lamang natin ibuon o ilaan ang ating atensyon at pagpapahalaga. Pagkat ang Diyos natin sinasambal pinagdilingkuran ay Diyos na mga Diyos. Panginoon ng mga Panginoon. Anumang bagay sa mundong ito, sinang taong nabubuhay ay hindi nararapat na makaagaw niya sa pagkaparangal at pagdadakil at pagluluwalhati na sa kanya lamang nararapat na ipagkaloob. Siya na naawa sa atin na habang umibig at nagligtas, siya lamang nararapat na sambahin at
paglingkuran natin. Lalo na kayo na naging katunayan ng tunay na pag-ibig at pagligtas ng Diyos. So kayo yung bunga ng pag-ibig ng Diyos eh. Eh ba't po ba? Kaya naarapat naman na unahin natin siya. Siya ang unang libig sa atin. Ibinigay ang kanyang buhay ng pag-ialay sa kamatayan. Alang-alang sa inyo at sa akin. Nararapat naman na siya at ang kanyang mga salita ang maging unang pag-ibig natin sa lahat ng bagay at patungkol sa Kristiyanong gawain at paglilingkod, lalo na ang gawain ng pagsamba. Nararapat lamang na walang sino man at anumang bagay o pangyayari o sitwasyon sa buhay, gaano man kabigat, gaano man kahirap at kalalat, ang makagagawang makapigil sa inyo upang hindi nyo maisagawa ang kanyang kalooban. Siya ang unang pag-ibig natin. At ang unang pag-ibig ay hindi nararapat na mahaluan. Na kung ano ng pag-ibig na nakatoon sa mga bagay na sanlibutan. Kaya tayo ibinukod. Yung mga taga-sanlibutan, ano ba ang hanap niyan? Puro material na bagay. So sa material na bagay, hindi nyo matatagpan ang ating Panginoong Jesus eh. Pero hayaan ninyo na si Kristo Jesus ay maibig ninyo. At ang mga pangailangan nyo sa buhay ay kung sa ipagkakalob sa inyo ng ating Ama na sa langit. Amen po ba? Kay Jesus lahat makukuha natin. Lahat na ihingi natin eh. Pagkat siya mismo may sabi, o kayo na sumasampalataya, humingi kayo. So ano yung sabihin ng limit eh? Na blessing sa nabibigyan na humingi kayo. Ano po problemahin natin ka? Pero kung nasa inyo mga material na bagay, maiiba ninyo ang kaligtasan. Wala. Sa mga mayayaman sa mundo, at acting na, at upload siya na pinakamayaman. Ano sabi ng Panginoon? Napasayo na, kayo mga nasanlibutan. Pag yung mundo, magiging na. Pero sa gabi nito, kukunin ko yung buhay. Basta mapupunta kayo manan mo. Mapapahama ka ba? Papupunta ka sa impyerno. Nakatakot yung impyerno. Isang bagay na isang lugar na nilikha ng Diyos para sa masasama. At sa katunayan, napakarami ng kaluluwa, sinisilaban dyan. Yung mga kaluluwang mga hindi sumampalataya, lahat dyan, simula kay Adan, ang impyerno, pinupuno ng mga kaluluwa. Mga kaluluwang hindi nakakilala sa Diyos. Isip ko, napakaraming talaga noon. Simula kay Adan, hanggang ngayon. Pero hindi kasama si Adan doon. Kasi yan ang yan ang ama ng sangnilikha. Simula dyan ang tao. Pero yung ligtas yung mag-asawa niya. Kasi sa kanila nagsimula. Kaya na, problema ito ng mga sumunod na generation. Sila, ito yung salita ng Diyos, hindi tinahanagyan. At napakarami mga tao, biglang mamamatay. Hebrews 9:27. Pagkatapos, nakatulad na. So, matakot tayo. Sabi rin po, nabuhay tayo, sa mamatay tayo sa Diyos. Po ba? Yun ang kailangan natin. So, hindi man tayo basta kukunin na ating Panginoon. Ang ibig sabihin niyan, naniniwala tayo lahat na pagdating ng rapture, makakasama tayo. Po ba? Kasama ba tayo? Panindigan natin na ang buhay ng kalugtatan ng ating Panginoon. Ang pangalawang utos, mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sino ba yung inyong kapwa? Ang inyong kapatid sa pananampalataya. So wala kang gawin kundi magmahalan tayo. Alam po ba? Magmahalan bilang magkakapatid sapagkat hindi uso at hindi tinatanggap ng Diyos ang isang mananampalatayang nagsasabi kung siya ay magiging makasarili. Ang sabi ng Panginoon, kung ako inyo inibig, susunod kayo sa aking mga utos. At ang utos ko ito, magmahalan kayo sa isa't isa. Alam po ba? Hindi lamang, oy Pasko, magmahalan tayo. Pagkatapos ng Pasko, awayan na, agamin ka na sira na. Hindi, burahin natin yan. Alam po ba, mga kapatid? Ito, papasok ang bagong taon. Sana pagpasok natin, ay huwag natin hayaan na muling masira natin yung pangako ng Diyos sa kanyang iglesia. Ito yung kanyang papasaganain. Sila ang mga kapatid natin sa pananampalataya, sila yung ating kapwa. Paano mahal natin sarili na maligtas, yan din ang ating mga kapatid. Sino ba ang pangalawang kapwa? Yung mga
Ano natin, mga relatives natin, nagulang, kapatid, anak, pamangkin, lolo, lola, lelang, lelong, wala natin magkakasama ng lahat yun. Bubuhay pa yun. So yung pagbabalasakit natin, pagkat sinabi ng ating Panginoon Jesus sa pagitan ng salita ng Diyos, manampalataya ka, at ikaw ay maliligtas, then din ang buong sambahayan mo. Acts 16:31 mo. So yun, pagmamalasakitan din natin ng ating mahal sa buhay. Kaya lamang, kung sino lang yung sumampalataya, yun lang ang maliligtas. Pero huwag tayong magkulang na bahaginan ang mga mahal natin sa buhay para naman ang kaligtasan ay maka sa kanila naman. Kaya po ba mga kapatid? So kung mahal mo ang ibang mahal sa buhay, share. Bagay lang po. Pero pinaka the best example na pag-share, yung pamumuhay natin. Kung paano tayo nanampalataya, kung paano tayo sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Ang hindi sumampalataya, nakakatakot eh. Ang di maliwanag ay di natulala. So habang hindi pa dumadating ating Panginoong Jesus, ang lahat may tsansa, ang lahat may pagkakataon, pero hindi lahat maliligtas. Amen po ba? Kasi may bilang hanggat hindi na gusto ang bilang ng mga hinti na ililigtas ang ating Panginoon. So hindi po sa darating. Kaya hanggat hindi po gusto yung bilang, ay tiyakin natin na tayo ng mga narito ay nakasama sa bilang. Amen po ba? Kayo ba kasama sa bilang na mga naghihintay? Patunayan natin mga kapatid sa magitan ng tama at wastong pamumuhay. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog. Mga kapatid, yung simula ng taon 2015, hanggang ngayon alalahanin natin. Please lang, mag-ano tayo, spiritual record. Saan ba ako nahulog? Saan ba ako nagkasala? Sa salita sa Jesus sa luwa. Ano ba pinagkasala ko? Sa Diyos, sa aking kapatid, sa aking kapwa. Yan, nilulid yan. Humingi tayo ng tulong sa Holy Spirit. Na ipaalala sa atin kung saan ako nahulog. At pag alam na natin, ano sabi, magsisika at manumbalik ka sa una mo mga kasipagan ng paggawa. Ano po ba? I-restore natin ang unang pagkagawin natin sa ating Panginoon. I-recall natin ang lahat ng mga kasalanan, kasamaan, pag-imagsik na nagawa natin itong nakarang taon. Yung mga naging pagkukulang natin sa Kanya. Yung mga karakter at pag-ugali na hindi natin napigilan, na patuloy natin pinailan. Ang pagkukulang natin sa mga pagtitipon-tipon. Kasi sabi na Hebrew 10:25, utos ito, huwag mo kakaligtaan. So, eto na, papaguhin natin sa Dead Sea. Sana mabago. Walang leg. Ewan po ba? Ewan po ba, mga kapatid? Simple lang utos na, walang leg. Kaya sinabi yun, okay, halimbawa, pagka namin ito, nasa time tayo, kung alam dyan, nakakapag-concentrate pa tayo sa ating sarili. Hingi ka ng tulong sa Diyos, naglahin ka, may dapat tayo sa pasamang gagawin natin. Ano po ba yung pagkagano? Huwag natin ugali na ang ugali ng Pinoy, mahilig sa lake. Kaso hindi tayo ugaling Pinoy na hinuhubog, kundi ugaling mananampalataya. Amen po ba? Alam po ba din ganun araw? Ang mga alagad, bali ating Panginoong Jesus, alam ba, may pagtitipon sa ganun lugar, wala po na masasakyan. Nakalagay doon nga eh. At ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglakbay upang mangarap. Gano'ng katagal naglakbay? Maghapong paglalakbay, naglalakad. Para makapunta ng maaga, gusto na pupuntahan. Hinintay pa siya ng mga tao. Ewan po ba? Inon nga, wala sa sanalingan yung kompleto. Kompleto dyan. Kaya wala na tayong maidadahilan. Modernong lugar ngayon. Panahon ngayon. At huwag natin sanayin na yun kasi ugalit tingin.
Alam ba ninyo, mga kapatid, kayo hindi taga-lupa. It so happen lang na tayo ay pinanganak dito sa lupa. Pero sabi ni Abraham, balang araw, so ganun din tayo, kasi kayo ba anak ni Abraham din. Ewan po ba? Balang araw, ako'y uuwi sa talagang tahanan namin. Ewan po ba, mga kapatid? Anong tahanan natin? Yun yung Jerusalem. Na nagkita sa bawat sa atin. Na meron tayong bahay, tinatayo, ginagawa natin Panginoong Jesus. Na kapag nagawa na sa ibabalik ko, tayo kunin at dalhin sa talagang tirahan natin. Ewan po ba? Nananapin po ba kayo? Nananapin po ba kayo? Amen. Ako yung hindi kinanapin. O sabi, Amen! Nananapin ako! Thank you, Lord! Yun mo! Hindi, kanapin po tayo. Kaya ang sinasabi sa akin kasi hindi naman tayo tinawag ng ating tanong para maging exaggerate. Amen po ba? Kundi kung ano lang yung naduman natin puso. Meron ba gano'n? Talang galak na gano'n. Meron ba kunwari galak na gano'n? Pero hindi naman. Isa mo tayo tayo. Tinatawag tayo. Di natural. Di natural lang tayo. Amen po. Kasi doon natin tinawag eh. Dito walang peke, walang plastic, walang ano. Kung ano ka, ikaw yan. At hindi natin pwedeng palitan ang kanya-kanyang karakter at pag-uugali ng tayo sila. Iyong ka. Pero yung masamang karakter at pag-uugali, iyon ang aalisin natin. Alang-alang sa kahabagan, kabanan at alok sa atin ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Kaya baguhin natin ang lahat ng mga bagay na ito. Pag-uugali hindi pa nababago. Mga walang kakakwenta mga dahilan para nagbilang. Napalusutan lamang ang mga kasalanan at mga pagkukulan at marami pang iba na napakera kung isa-isahin natin baka hindi tayo matapos dito. Ayun lang mga kablang. It is between you and the Lord. Na doon tayo mag-i-exam sa Kanya. I-recall natin, Lord, so bago nahulog. Si Adan, alam na kung sa nahulog. Isa na yun. Pero tayo marami pinagkahulugan. Amen po ba? Si Adan sa nahulog, hindi yung pagkain lang naman. Nagbunga ng purong kahoy na nakakala ng mabuti at masama. Kasi wala noon, ang mabuti at masama ay napasakamay lang ng tao na sinuporta ni Satan. Pero, yung mabuti at masama na pagkaalam dito ay ibinabalik naman ng Diyos sa atin yung pagtanggi sa anong bagay na masama. Minsan meron na alam na akala natin mabuti pero masama. Meron na tayo alam akala natin masama pero mabuti. So para hindi tayo kakapa-kapa, ito ang salita ng Diyos. Basahin, makinig, pag-aralan sapagkat ang salita ng Diyos ay perfect. Hindi kayo maliligaw niyan. Basta binabasa natin, pinakinggan natin ang mga kapahayagan at kapangmanagan na nagmumula sa Espiritu Santo. Hindi kayo maliligaw na salita ng Diyos. Bakit kayo ay patuloy na gagabayan nito. Kaya napatuloy natin ang kasabihan sa pag-inig, sa mga pangarap pagtuturo, sa mga profesya. Bakit? Word of God yan eh. At ito lamang nagbibigay sa atin ng buhay. Wala nang iba. Kaya alisin ang lahat na nakakasagabal sa pangkasalukuyang buhay na ito upang pagpasok ng bagong taong ito ay sa bagong buhay talaga, mga kapatid, ang ipapakita natin sa harap na ating Panginoon. Isang iglesia na patuloy na nagpapakabanal. Isang iglesia na palaging nakahanda na sa mga araw tuloy ng ating Panginoong Jesus. Wala sa mga sa inyong maiiwan. Amen po. Napakahirap ang maiiwan. Halimbawa, ngayon naganap yung rapture, tayo lahat. Kasama tayo. Naniwala po ba kayo doon? Ha? Kasama kayo riyan? Mabigat, umakamatay dyan. Pagkatapos, pinakamahirap, baka di maiiwan. So bakit maiiwan? Siguro kanya kaisipan hindi pa talagang nakahanda sa pagsalubong natin isasagawa sa ating Panginoong Jesus. Kaya ang isang katangian ng
dito. Kaya inuun sa atin bago matapos ang taon ito, mga kapatid, at bago mag-umpisa ang isang bagong taon, marami sasabi, kailan yung mga taga-sanlibutan, ano New Year's resolution mo? Bago na ako, di na kayo namalak, gano'n. Nako, pagpasok ng bagong taon, totoo yun. Pero kailangan isang lingguhan, balik sa dating yun, malala pa. Ewan po ba? Bakit? Kasi sariling gawa ng tao. Sa atin, hindi pwedeng magsalita tayo na, yun, New Year's resolution ko, pangit yun. Sa iyo lang gusto mo yun. So, di natin kung anong gusto ng Diyos sa atin. Ewan po ba? Ano sabi natin, Panginoon? Magpakabalong kayo. Bakit ako na Diyos na tumawag sa inyo ay banal? Ewan po ba? So, yun lang ang ating goal. Sa maganda ng salita, pag-aaral, pangaral, pagtuturo, yun ang papabalan sa atin. Kaya tanggapin ninyo na may kaamuhan. Ang mga bawat salitang ibinibigay sa inyo na nagmumula sa bibig ng ating Panginoon. Dapat siyang magliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kalooban ng Diyos sa tanong lahat. Matapos na maligtas ay makaalam ng buong katotohanan. Kaya naman bago dumating na muli, ang papasok na taon, nawa, nabibis na tayo sa lahat ng kapulihan. Yung mga kapugali natin talagang hindi kinalugdan ng ating Panginoon. Magkakaawa tayo para-tare. Kaya kung magsikap tayo para-tare. At kapag nakita ng Panginoon ng bawat sa atin, ay nagsisikap, nagnanasa, na maging dapat sa kanyang paningin. Walang dahilan mga kapatid, yung pang may maiwan pa sa atin. Amen po ba? Pasalamatan natin natin. Amen. Kaya tayo sa pinapay.